Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng GMA News. Pahayag ito ni Senator Lacson sa kapalpakan ng Administrasyong Marcos sa tinatawag na pagka-aresto ni Saldico. Senator Ping Lacson, Chairman of the Blue Ribbon Committee on reports that Saldico is no longer in Czech custody. Simply put, it was a lost opportunity and our government has nobody to blame except itself. Mabigat yan, maanghang yan. Kasalanan nyo! Wala kayong sisin, kayo-kayo rin. Ang bagal nyong kumilos. Parang ganun. Ano? Napuno na ang salop, bumaliktad na ba? Kakampi nila abogado nila Failing to act with dispatch. Yun, mahina nga kumilos. After having been timely informed of ex-Congressman Saldico's apprehension by the Czech authorities, now puts the government in an embarrassing situation. Ito ang kanyang payag. Government must now exert extra effort and work double time to bring him back, not only to redeem itself from this lapse, but to show its sincerity. Wow! Nagsalita ng sincerity. Dito tayo react mamaya yung, is the Blue Ribbon Chairman sincere in his role as chairman sa pagpangita, paghanap sa katotohanan sa flood control measures? Sincero ba siya? Yan ang tanong Sabi niya, but to show its sincerity and seriousness in bringing and his co-conspirators to justice. Wow! But at least, in fairness, nagsalita, he put the blame on this administration, which is, I agree. Totoo talaga. But I don't know kung ano ba talaga sino yung nagbalita kay Pangulong Marcos na nahuli si Saldico. Merong nagbalita niyan. Ang problema lang, either dalawa. Mali yung balita or iba ang pagkaintindi ng Pangulo sa balita. Nung sinabi na Saldico, hinarang ng Czech authorities dahil kulang-kulang ang papel o kaya Saldico sinubukang mag-cross border from Czech Republic papuntang Germany. Kailang hinarang ng German police, hindi pinapasok, pinabalik. Baka ganun lang. Kasi yun ang unang report Boundary. Czech Republic dito, Germany dito, ito ang boundary. Pag-cross, may mga sa highway, mayroon ng demarcation lang, boundary, ganyan. Nakaranas ako niyan yung boundary ng US, California side at Mexico. Pinuntahan namin talaga nung nag-schooling ako sa US nung 2005, 2006. Pinuntahan yung border. Kailang hanggang doon lang kami sa border. Hindi kami nag-cross. Ipinaliwanag lang sa amin. Kasi border, hindi ka pwede. Pumunta kami sa yung malaking ilog. Rio Grande ba yun? Rio Grande, yun ang boundary ng Mexico in the US. Ipinakita sa amin. Ayan, ang mga tao, nag-cross lang yan para papasok na illegal immigrant. Yan. Kita mo tungkol sa border problems ng US. So, pagpasok ni Saldico, alanganin ang papeles,
hindi pinalusot. Go back. Baka ganon. Nung ganon, go back, I don't know kung di-turn over ba ng German police, border police sa check authorities, or go back lang. Go back, nagpaliwanag lang ng sarili ko, nakalimutan ko, ganito. Hindi naman, umalis na. Ay, nako. Ano ko lang dito, ang reklamo ko lang, itong gastos ng gobyerno, gastos natin. Yung pagpunta pa ng high-level delegation, Secretary of Justice, representative ng Department of Foreign Affairs, yung Philippine Center for Transnational Crime at iba pang mga alala ay nagpunta. Nagginastos-gastos lang na pa-hotel-hotel sila ngayon doon, pakain-kain na masasarap, merong per diem, may pocket money, hayakay. O tayo dito, kaluluoy. Doon ako naiinis o nagagalit sa kapalpakang ito. Okay lang sana, yung nagkamali, okay lang. Aminin, mag-apology, kagaya ng ginawa ni Secretary Junvic Rimulya. Saludo ko. I apologize. It's my fault. Yung deadline ko na 3 weeks, akala ko parehas ang batas sa Pilipinas at batas sa Czech Republic. I am wrong. O, di tapos. Ang Pangulo, ang daming palusot. Niloko pa tayo na anti-clear yung word na nahuli. Binigyan pa tayo ng ibang meaning. Mag-apologize. Kaya lang, sayang-sayang lang yung pera natin na pagpunta doon na wala naman palang saldi kung maabutan. Pinaka-latest na balita, according to Anti-Claire, I don't know how true. Si saldi ko daw, mayroon ng pending application for asylum sa France. Parang ligtas na sila. Nandun na sa France. Hindi lang namin nabutan. I don't know how true. Wala na kong paniwalang salita na Anti-Claire. Poros lang propaganda ang nanggagaling sa kanyang bibig. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang atop sa natagaan na mo og yero. So mo nagyud ni kadako sa buslot sa yang balay. Karon natagaan na gyud og yero. O mao na ni ang yero nga among gihatag nga ilang iatop karon para mapulian ang ilang atop nga buslot.